si Nikola Jokic ay gumagawa ng mga bagay na walang big man ang nakagawa nito sa history sa liga, maliban na lamang kay Wilt Chamberlain. Si Jokic ay isang MVP sa bawat makabuluhang salita. Ginagawa nga niya mga kaibigan ang kanyang teammates na mas maging mahusay, maging nagagawa nga rin niya ang kanyang abilidad para mag-take over sa laban kung kakailanganin. Itong si Jokic ay pinangunahang muli ang Denver Nuggets sa another victory kasama ang another triple-double na kung saan ito nga ang nag-iwan para kay Shaquille O'Neal para purihin ang two-time MVP. Na ayon pa nga sa detalye, siya nga raw ang Team Duncan big man. Isa rin sa kahanga-hanga sa kanya mga kaibigan, ang Denver Nuggets center na si Nikola Jokic ay tila isa ring pambihirang point guard. Sa katunayan sa third quarter ay gumawa nga ito ng isang play mga kaibigan na kung saan ito ay nagatid sa NBA Twitter na mabulabog. Sa kabilang banda naman, ang Los Angeles Lakers ay matinding kinutya mga kaibigan ng Sports Illustrated mula sa kanilang kasalukuyang cover story. Ito nga ay patungkol sa pagsasayang nga nila ng panahon dito kay LeBron James. Itong si LeBron ay nasa gitna kung paano nga ba posibleng magtapos ang kanyang season at pwedeng ito ay magiging worst season sa kanyang career. Pwedeng sabihin na ang performance na ito ng Los Angeles Lakers ay magkatulad pa rin noong huling season. Ang Los Angeles Lakers front office ay sadyang naging maingat mga kaibigan at sinusubukan ang lahat para sa isang asset management na kung saan itong si LeBron James ay nakakapaglaro pa rin sa kanyang best basketball na kailanman hindi natin nakita noon base sa kanyang edad. Ang Sports Illustrated ay mayroong sapat na nakikita mga kaibigan kung paano nga ba nila na mishandling itong si LeBron James ni Rob Pelinka at Jenny Bass. Dito'y pinablish nga nila ang isang cover kasama itong si LeBron James at dito'y kinaptionan nga nila ito ng waste management. Wala nang palusot kung ano nga ba ang nagawa nitong ni Jenny Bass at Rob Pelinka sa Lakers roster na ito. Dahil para sa Sports Illustrated, ang kanilang mismanagement ay ang naging rason para sa Lakers na lumabas nga sila ngayon sa outside looking sa play-in tournament. Ang organisasyon ay inaasahang mananatili mula sa kanilang passivity na kung saan isang bagay na pwede nga silang hindi gumawa ng iilang trade sa seasong ito matapos nga sa injuring nakuha nitong ni Davis nitong huling linggo. Itong si LeBron James ay kailangang buhatin ang subpar mga kaibigan sa Lakers roster na ito mula sa 11 seed. Ngunit nakita ng lahat kung ano nga ba ang natapos nitong ni LeBron noong huling taon na ang bersyong ito nitong ni LeBron James ay hindi na kayang buhating mag-isa mga kaibigan ang maraming panalo na tulad na lamang sa kanyang ginawa mula sa kanyang batang sarili. Maraming mga tao ang nababahala sa Clutch Sports influence sa Lakers at whether kung ang sports agency nga ba na siyang malapit na kaibigan nitong ni LeBron ang siyang gumagawa ng personal decision sa LA. Dahil kung pagbabasihan itong si LeBron James ay pinwersa noon ang Lakers mga kaibigan para i-trade itong si Anthony Davis at ang team ay nagawa nga ito na siyang nagresulta naman sa isang championship. Ang Lakers ay mas piniling binitawan itong si Alex Caruso at mas piniling hindi dalhin itong si DeMar DeRozan na siyang mas pinili pa nitong ni LeBron James in favor na maidagdag itong si Russell Westbrook. Ang move na ito ay naging single most damaging one mga kaibigan at naging kompletong ideya ng Lakers front office. Speaking of trade mga kaibigan, nang sa gayon ay mapa-improve nga ng Lakers ang kanilang roster. Dati na nga nitong na-mention na ang Lakers ay nag-express ng interest para i-trade itong si Terrence Ross. Sa katunayan, ginawa nga nila ito noong 2018 at ginawa nga rin nila ito noong 2019. Kahit nasa kasalukuyang taon sa maagang seasong ito, ang Lakers ay nai-discuss sa pag-asang makuha itong si Ross sa trade deadline. Ngayon naman mga kaibigan, ayon kay Jake Fisher ng Yahoo Sports, inireport nga niya sa araw na ito na ang Lakers ay naging interesado muli para sa player na ito. Ayon sa source, naging mutual interest mga kaibigan ang pinapakita sa bawat panig. Itong si Ross ay matagal nang na-establish
ang kanyang sarili bilang isang capable scorer off the bench, na kung saan siya lamang ay naging starter mga kaibigan ng 10 beses nitong huling 5 seasons, sa kabila sa nakapaglaro nga ito ng 288 total games. Isang bagay mga kaibigan na kakailanganin ng team bilang magiging kapalit nitong ni Anthony Davis. Matapos nga sa kanyang 29.2% noong huling season, itong si Ross mga kaibigan ay pinasok nga ang season ito kasama ang 3-point shooting percentage na umabot sa 36.6%. Ayon sa Cleaning the Glass, itong si Ross ay naglaro lamang sa tanging 16% mula sa kanyang minuto bilang isang small forward sa season ito. Gayunpaman, siya rin mga kaibigan ay naglaro sa 74% mula sa kanyang minuto noong huling season at 48% kasunod ang seasong iyon bilang isang small forward. Isang naaangkop mga kaibigan na mapupunan nga nito ang kawalan nitong ni Davis. Sa sukat na 6'7", siya ay isang capable wing at isang tallest non-center or power forward na nababagay sa Lakers roster. Ang mas naging interesting pa sa player na ito, siya mga kaibigan, ay nasa huling taon na sa kanyang kontrata. Siya ay inaasang makakatanggap ng $11.5 million sa season ito. Sa kabilang banda naman, itong si Stephen Curry ay nakikitungo nga ngayon kasama ang injury mga kaibigan, at ang Golden State Warriors star ay gustong makasiguro kung sakaling pag-uusapan lamang ang kanyang recovery. Ang 34-year-old ay nagsuffered sa left shoulder subluxation nitong nakaraang linggo laban sa Indiana Pacers. At sa araw na ito mga kaibigan, siya ay nakapag-provide ng update patungo sa mga fans during sa TNT's broadcast sa pagkatalo ng Golden State Warriors sa score na 132-94 laban sa New York Knicks. Na ayon pa nga kay Stephen Curry, itong araw pa rin ay interesadong bagay dahil hindi pa nga raw ito nagkaroon ng injury na tulad nito sa kanyang balikat. Kaya titignan na lamang kung ano nga ba ang mangyayari sa paparating na araw. Para kay Stephen Curry, siya pa nga raw ngayon ay nasa maagang healing process. Kaya gusto muna nitong makasiguro mga kaibigan sa pamamagitan na hindi muna ito hahawak ng bola. Marahil aabutin pang araw ng iilang linggo. Ang Warriors ay nasa gitna sa 1-4 win-loss record sa road trip at sila ay natalo ng 2 beses mula sa kanilang huling 3 laban na wala itong si Stephen Curry. Siya ay inaasahang mamimiss ang at least iilang linggo dahil sa injuring nakuha, at dito'y nagpapakita rin na wala pang eksaktong timeline mga kaibigan para sa kanyang pagbalik. At para sa Golden State Warriors attempt na siyang sinusubukang dinedefend ang kanilang NBA title, ito ay ligtas sabihin mga kaibigan na ang team ay kakailanganin ang kanilang superstar na makabalik agad sa roster. Ngunit ang Warriors ay alam na kailangan lamang nilang gawin ang makapasok sa playoff. Ang dapat lamang nilang gawin ay pagbutihin ang kanilang regular season, then ang kanilang championship experience, then hayaang gamitin muli ang kanilang championship experience. Gayon pa rin, kailangan pa nga rin nila ang fully healthy Stephen Curry kung gusto nga ba nilang magkaroon ng chance sa mga kaibigan na magawa ang NBA Finals run. At para sa kanya, ang bagong taon, dito na nga raw niya sa panahong ito gustong simulan.